Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matinding babala ang binitaw ni Vice President Sara Duterte laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa isang mainit na talumpati, direkta niyang sinabi na hindi siya mangnihimi sa paglalantad at paghabol sa mga politiko at opisyal na sangkot sa katiwalian. Malinaw ang kanyang pahayag. Uubusin ko kayong mga korap. Isang matapang na linya na agad nag-trending sa social media. Ayon kay VP Sara, hindi na raw maaaring palampasin ng paulit-ulit na kaso ng pandarambong at pang-abuso ng ilang nasa posisyon. Binanggit pa niya na sapat na ang pasensya ng taong bayan at panahon na para harapin ang mga nasa likod ng malalaking anomalya. Dagdag pa niya, kung kinakailangan, ipupursige niya ang mas mahigpit na investigasyon at parusa upang matiyak na may mananagot. Samantala, agad itong umani ng suporta mula sa netizens. Trending sa X at Facebook ang hashtag #FullSupportSara, kung saan maraming mamamayan ang nagpahayag ng paghanga at tiwala sa determinasyon ng Vice-Presidente. Ayon sa kanila, ito na ang klase ng liderato na matagal na nilang inaasam. Walang takot at hindi kayang bilhin ng mga makapangyarihan. Gayunpaman, may ilang kritiko ring nagsabi na dapat patunayan ni VP Sara na hindi lamang ito paninindigan sa salita kundi tunay na aksyon laban sa malalaking pangalan sa politika. Sa kabila nito, mas nangingibabaw pa rin ang sigaw ng taong bayan na suportado nila ang laban kontra katiwalian. Malinaw na naghahanap na ng pagbabago ang sambayanan at para sa marami, si VP Sara ang posibleng maging sandata laban sa mga korap na opisyal. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Threat to the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Tangin ninyo, hayop kayo. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. Doon Wag nakatayo na ang wag nyong FBM. sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Nangyari na ho ang kinatatakutan ng mga tao dyan sa Malacanang. Yung mga retired men in uniform nagsasalita na ho sa mga kalokohan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Etong si Kap Dado, pakinggan ho natin mamaya ang kanyang mga punto de vista. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, view check muna ho tayo. Ito hong video nitong si Vice President Sara Duterte noong November 24, meron na hong 10 million views. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Ibang klase ho talaga itong si VP Sara, ha? Gaano ho karami? 268,000 ang heart react, mahigit 100,000 ang like react niya. Habang itong si Marcos Jr. nakakuha lang ho ng 400,000 views. Sa views pa lang, nakikitang-kita naman ho natin kung sinong panalo, di ba? Sa react pa lang, kitang-kita na ho natin kung sinong mahal na sambayanan, di ba? Yan ho mga kababayan, ang kagandahan ho kasi dito, yung reach ng dalawang page na yan, hindi lang ho, puro Marcos, puro Duterte, lahat ho yan, kumbaga nagkanda halo-halo na. Kasi noong panahon ng eleksyon, yung dalawang taga-suporta niyan, nag-isa. Kumbaga, finalo ho, yung mga taga-suporta ni VP Sara, finalo ho yang si Marcos Jr. Yung mga, kung tawagin mga loyalista, yung ibang mga tangang loyalista, hindi ho lahat marami na hong namulat. Finalo naman ho, etong Facebook page na to ni VP Sara. Kaya etong mga nakikita nating figure dito, ito yung kumbaga suma total ng mga naging taga-suporta nitong dalawang individual na to. Ngayon ho mga kababayan, pakinggan ho natin kung ano itong mga punto de vista na to nitong si Kap Dado Enrique. Kap, pagka nagkaroon na ho ng kayo ho ang tatrabaho sa House of Representatives. Siya ho ang gagawin nating tagakatay ng mga crocodile. Yung mga matatabang crocodile, siya ho ang kakatay, tutulungan ho natin siya. Pakinggan ho natin itong si Kap Dado Enrique. Ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Putang mga konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin, di na nag-iisip Di na nag-iisip. Okay? So, bago kami tumigil mag-vlog, o bago kami matigil mag-vlog, at least
Sipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay? Kapag tinawagan ako ng mga ibang commander, Naku. talagang gigil na gigil. Pero, ang ano dyan is, Mga commander na ho, ha? walang kayo nakita sa akin. Mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na dinig sa akin, walang hudyat, the mere fact na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Naku. Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. Kaya kailangan neutral. Eh, puti kasi neutral ka, tingnan nyo AFP, neutral. AFP, neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry ha, mga AFP ha. Sasabunin ko kayo. Okay. Yung statement in time, minura-mura ang presidente, minura-murang ano, tapos ano. Eh, gigil na yung tao. Putangin na ninyo, kayo, BBM. Manggagamit ka talaga eh. Gago ka eh. Gago ka talaga eh. Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang yamo eh. Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry ha, pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ha, ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug Naku test. po, yari ka dyan. Yari ka dyan, Marcos Jr. Simple lang naman kasi bakit ayaw mo magpapulburon test. Magpa-D-test ka na, Marcos Jr. para wala na tayong problema. Gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Eh, paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Kainit ng ulo, kaya ayoko mag-vlog eh. Umiinit ang ulo ko eh. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako eh. Malaga nagpapasorry naman po siya. Hindi nga, dalao yan ang sama ng loob. Hayaan nating ilabas nitong si Cap Dado Enrique ang kanyang saloobin dito sa video na to. At majority ho ng ating mga kababayan, yan ho ang sentimiento dito sa administrasyon na to. Yan ho makikita natin dito sa mga ganitong klaseng figure. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. 10 million, ayan ho, 10 million views sa loob lamang ho ng ilang araw, 3 araw. 10 million views ho ang nanood dito kay Vice President Sara Duterte at ang majority ho ng mga nanood nito gusto ho nila ang sinasabi ni VP. Habang dito kay Marcos Jr., meron lang ho siyang 451,000 views. At majority ho dito sa mga views na to, asa na yung mga loyalista? Magsilabasan kayo. Hoy, mga loyalista, kahit dito lang sa video ng amo nyong bangag, panoorin nyo at mag-react naman kayo ng heart. Hindi ho tatalab. Yung 200,000 trolls na binabayaran nyo. Naku, walang kwenta ho yan. O baka 200, yung iba kinukuha pa yung pambayad kaya hindi nakakapag-react lahat. Dito pa lang ho makikita na natin ang totoong sentimiento ng sambayanan. Tuloy ho natin. Pang-clash talaga tong si Cap Dado. Kaya ito gusto kong trumabaho pagka kung sakaling trinabaho yung House of Representatives. Ito yung kakatay sa mga crocodile do. Di ba, Cap Dado? Ito yung gusto kong kumatay doon. Walang lalabas at walang palalabasin at walang papapasuking crocodile. Yung mga nasa labas, huwag na kayong pumasok dahil yung mga crocodile doon, lilitsunin namin. Tangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangin na mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos! Yun. Ikaw ba banata mo, kakasuhan mo, gago! Tanga!
Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. Yan lang ho, isa sa mga kumbaga merong boses na naririnig. Pero kung kausapin ho natin yung mga ordinaryong Pilipino sa karsada na taga-suporta ni BP Sara, baka hindi lang ho yan, ganyan ang sabihin nila. Kumbaga ito, pinapakita natin para, kumbaga medyo mag-init yung damdamin ng iba natin mga kababayan. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Sasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang ano na to, no? Tanin niyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Para hindi tayo mawala eh. Para hindi tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. No? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig din yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, ang galit namin. That's Control pa ho yan ha. Paano na lang pagka hindi na nag-control itong si Sir Dado? that's courage. Kap Dado. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself. Control your fear, control everything. And perform the mission. That's courage. Yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan na, ayan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Putang inang yan, gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo magano, doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun yung tanong ko eh, bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung ano eh. Tapos doon, veterans, punta kayo, support kayo ano, kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Ang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand? Yung issue. Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. Yun din ho yung ano, yun din ho yung issue na rini-raise ni FPRRD, di ba? Kagaya nito rini-raise nitong si Sir Dado. Yan ang issue. Bangag si Marcos Jr. Sa AFP, okay lang ho ba na bangag ang inyong commander-in-chief? Kung okay lang, sabi ni Tatay Digong, edi palakpakan, walang problema yan. Tayo magagawa dyan, ika nga, di ba? Issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Si Inday Sara nga, she's implementing the Constitution. She's abiding by the Constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos. Kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang Correct. totoong tao.
Yun ho yun. Nakuha nitong si Attorney Dado. Yun ho talaga ang katotohanan doon. Yun lang ho talaga ang kumbaga pumipigil sa sambayan ng Pilipino. Dahil kung sakaling nagtawag ang mga Duterte, itong nakikita nyong 10 million na to, yan nung nakikita nyong 10 million views na yan, malamang sa malamang, lalabas ho lahat yan sa karsada. Yang nakikita nyo hong mahigit 200,000 heart na yan, o 100,000 like na yan, lalabas ho yan lahat sa karsada. Lalo na itong 200,000 na to, lalabas ho yan, panigurado. 100% lalabas ho yan pagka nanawagan itong mga Duterte na to. Pagka talagang umabot na sa sukdulan at ipapa-aresto itong si Vice President Sara Duterte. People power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Uhulihin na si Inday. Hulihin siya. Isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the Vice President. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok ko yung sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not! Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security.
security. Corruption is a threat to national security. Naku po. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Naku, Therefore, sir. mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food Correct. security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahina. Palakpakan ho muna natin itong si Kapdado. Ang tagal na natin di nagagawa ng reaction itong si Kapdado. Bigla ho natin napanood to, bigla ho tayong grabe. Sabi ko, ibang klase talaga itong si Kap. Palakpakan ho natin. Kapa, pagka kakatayin na natin yung mga buhaya, ikaw kakatayin ng mga yun. Matindi ho yan nung kinukwento niya kung paano niya kakatayin yung mga buhaya dyan sa House of Representatives. Naku, baka bumilib ho kayo dito kay Kapdado. Tayo pa kayo. Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung nga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Ina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Yun! Palakpakan ho natin itong si Kapdado. Yun ho ang katotohanan doon. Ang galing Ang talaga. ina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte. Kung gusto nyo ho ang sinasabi ni Kapdado, isang heart, isang subscribe at isang comment dyan mga kababayan. Is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Doon nakatayo. Wag nyong sasaktan yan. Wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Ito ho si Kapdado. Yan ho ang sentimiento ng majority sa ating mga kababayan ngayong mga panahon. Subukan nyo saktan itong si Vice President Sara Duterte. May kalalagyan kayong lahat. Ngayon ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Pinsan ho siya ni Tatay Diggs. Huwag na ho kayo ito. Pinsan ho siya ni Tatay Diggs. First cousin. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, OMET, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin.